Madami tayong pag-uusapan dito, kaibigan. Kai Sotto posibleng matulad sa sinapit ni DeMarcus Cousins. At nasa finals na daw ngayon ang Hiroshima nang walang Kai Sotto. Paano nga ba nangyari yun? Don't worry, kaibigan, malalaman mo lahat yan sa video ito. Simulan po natin dito ilan na po yung natatanggap kong comment na nasa finals na daw ngayon ang Hiroshima nang walang Kai Sotto. Ano daw masasabi ko dito at ano nga ba ang nangyari? Hayaan mo, kaibigan, ito po i-analyze natin mabuti at walang bias. Bago pa lang maglaro si Kai dito last season sa Hiroshima, nasa taas na po sila ng standings. Madami ng games ang team noon, madami ng panalo bago pa maglaro si Kai. So malakas talaga ang Hiroshima. Dahil na din po solid talaga yung tatlong imports nila, hindi katulad ng sa Yokohama. Sa makatuwid, automatic pumasok ang Hiroshima sa playoffs last season after ng elimination. At nakatapat agad nila sa first round pa lamang ay yung pinakamalakas na team last season. Number 1 sa standing, Chiba Jets. Nakaka-champion lang po noong 2021. 2022 na season nila nakakalaban. So ikumpara mo, kaibigan, yung kalaban ng Hiroshima with Kai last season at sa kalaban ng Hiroshima ngayon. Ito yung nakakalaban ng Hiroshima dito sa playoffs number 3 at number 4 sa standings. So mas mabigat yung nakalaban sa playoffs nung Hiroshima nung nakaraang season na naglaro si Kai compare sa ngayon. At may iniinda pa po si Kai nung time na yan sa likod niya at binangko pa ng coach nung playoffs sa isang game, sa final game nila sa Chiba Jets. Parang hindi na naglaro niya si Kai kasi 5 minutes lang siya dyan. At ang isa pang nakikita kong dahilan kung bakit sila nasa finals ngayon ay dahil patuloy ang magandang nilalaro ng tatlong world imports nila at ng bago nilang point guard, bago nilang player, kaibigan. Hindi po si Chile Kawada na pumalit kay Kai. Si Ryo Yamasaki, ang bagong hugot ng Hiroshima this season, na grabe ang nilalaro dito sa playoffs at finals. Kita din naman natin sa napakagandang stats niya. Impressive talaga. Samantalang yung pumalit naman kay Kai ay substandard ang performance at eto yung stats. 4 points, 4 rebound in 16 minutes sa regular season at dito sa playoffs ikaw na ang humasya. Kita nyo naman mga kaibigan, ang haba ng playing time niya pero ganyan sobrang baba ng stats niya, puro 2 points lang at 4 rebound. Sa mga tuwid, kaibigan, nasa finals po ngayon ang Hiroshima dahil mas mahina ang nakaharap nila sa playoffs ngayon compare last season na number 1 team kaagad nakasagupan nila. May kukumpara ko nga, kaibigan, na parang Boston Celtics ang Hiroshima ngayon. Mahina ang bracket na natapat sa kanila patungo sa finals. At syempre, ang susi talaga sa playoff run ng Hiroshima ay si Ryo Yamasaki. Ngayon, punta na tayo dito. Sa araw na ito, May 27, all-one pong standing sa finals ng Japan B-League. Hiroshima Dragonflies laban dito sa defending champion Ryukyu Golden Kings. Dehado man ang Hiroshima, pero bilog talaga ang bola, kaibigan. Posibleng manalo sila like sa nangyari sa Game 2. Puro pasok ang tier nila, off naman ang mga players ng Ryukyu. So kapag nag-champion po dito, mga kaibigan ba, ang Hiroshima ay kasama kaya si Kai sa players na mabibigyan ng award as champion? Magandang tanong, pero hindi ko po talaga alam masiguradong sagot kasi iba't iba naman kasi ng rules ang bawat liga. Pero ayon dito mismo sa kanila, mga kaibigan, sa website nila, sa Japan B-League at sa team ni Kai, hanggang June 15 pa ang kontrata ni Kai sa Hiroshima. Yan ang nakasulat dito sa website nila. Kai Sotto will leave the team on Saturday, June 15, 2024 when his contract expire. So pag nag-champion sila sa Martes, mga kaibigan, ay nasa kontrata pa si Kai ng time na yan. Posibleng mangyari, same situation kay DeMarcus Cousins sa Lakers noong 2020, nasa Lakers roster din siya. Pero hindi siya nakalaro dahil injured siya. Pareho sila ni Kai injured din kaya hindi nakapaglaro sa Hiroshima bago magtungo sa Yokohama. So pareho silang nasa kontrata ng team pero hindi sila nakapaglaro kahit isang beses. Nag-champion ang Lakers nung time na yan 2020, ang sabi ni Boogie, nabigyan daw po siya ng championship ring sa Lakers, so may nakuha siyang award kahit hindi siya nakapaglaro kahit isang game. So abangan po natin kung anong mangyayari sa situation ni Kai dito sa Hiroshima. Pero gusto ko malaman nyo sa poster sa venue ngayon ng finals, kasama si Kai, mga kaibigan, sa poster ng Hiroshima Dragonflies. Pero basta mga kaibigan, isa lang gusto ko makaharap ni Kai next season. Ang Hiroshima, mga kaibigan, sigurado pupuwersahin ni Kai yung mga yan, ipapamuha sa kanila na mali sila ng pagpapahiram kay Kai sa Yokohama nang dahil lang may injury si Kai.
So yan kaibigan, maaari na po kayo mag-comment ang opinion nyo dyan sa baba. At babatiin ko lamang po si July Panganiban ng Cake of Hearts by July 2, Junicio Rupo, Super Ninja, Ronman, PJ Manso, Joey Del Mundo, Bugoy, THT, Lina Bachika at Miro ng Hong Kong. Mga kaibigan, once again, supportahan po natin ang ating pambato na si Kai Sotto. Mabuhay po kayo!